atin pong binasa, kung inyo pong narinig kanina, ito po ay tumutukoy sa kaluwalhatian ng Panginoon. Medyo umatras ang Ebanghelyo, katatapos lang ng ating mahal na araw, pero yung mensahe niya ay tungkol doon sa nalalapit niyang kamatayan. Nakikinig po ba ang lahat? Ang mensahe ng Panginoon ngayon ay pinamagatan natin itong kaluwalhatian ng Panginoon. Pakiulit po. Glory of the Lord. Makinig po tayo sa ating buhay. Tandaan po natin, totoo na may Diyos. Amen? At wala nang pinakamagandang buhay, kundi ang buhay na naroroon tayo sa Diyos. Kahit ano ang nangyayari, kahit ano pa yung ating nakakaharap sa buhay, totoo ang sinasabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mensahe ng Panginoon na pinamagatang kaluwalhatian, mga kapatid, ay ito. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay tumutukoy ito sa pagtataas at pagpaparangal sa Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pag-aalay at kamatayan sa krus. Hindi ito karaniwang uri ng kaluwalhatian na nakikita natin at alam natin dito sa sanlibutan. Hindi po iyan ang kaluwalhatiang tinutukoy dito. Ngunit isang kaluwalhatian na nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pag-ibig na ipinapakita ng Diyos. Narito po ang ilang mga aral at mga puntos na dapat nating maunawaan patungkol po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Una, ang kaluwalhatian ng paghihirap. Pakiulit po. The glory in suffering. Yung kaluwalhatian, naroroon yung kaluwalhatian sa paghihirap. Kung ating titignan, yung kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay hindi dumating sa pamamagitan ng kapangyarihan o kadakilaan sa pamamagitan ng ating mga mata. Hindi ito dumating sa pamamagitan ng ating pagtingin, mga kapatid. No, hindi po doon. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mata, mga kapatid. Kundi sa pamamagitan ng kanyang paghihirap sa kamatayan sa krus. Ito po ay isang aral na nagpapaalaala sa atin na ang tunay na kaluwalhatian ay hindi nakabatay sa pansariling tagumpay. Narinig niyo po iyon? Ang kaluwalhatian, hindi ito nakatukoy o nakabase sa sariling tagumpay o anumang yaman meron tayo dito, kundi sa pagsunod ito sa kalooban ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Amen po? Ang sabi po sa Mateo chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang
at walang makapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Palagpakan po natin ang Panginoon. Tingnan niyo po yung sinasabi dito, kaluwalhatian sa paghihirap. Kung papaanong niluwalhati ng Ama si Jesucristo dahil sa paghihirap na kanyang tinaglay, gayon din naman tayong lahat. Huwag natin ituon ang ating mga isip tungkol sa mga bagay sa daigdig na ito. Hindi masamang magkaroon ng mga bahay, magpaganda ng bahay, magpalaki ng bahay, magparami ng bahay, magkaroon ng maraming sasakyan, at kung saan-saan tayo nakakarating. Hindi po yun masama. Subalit kung pag-uusapan ang paghihirap, mga kapatid, ang sabi dito, kung nasa saan ang iyong kayamanan ay naroroon ang iyong kalooban. Napakahirap na magtiis alang-alang sa pagsunod kung tayo ay nasa kaisipan ng mga bagay sa daigdig na ito. Tandaan niyo po, mamamatay tayo lahat. Paulit-ulit na nangyayari, may nakita tayong namatay, kasama natin, kapitbahay natin, kakilala natin, kapitbahay natin, at mismong kamag-anak at pamilya natin. Paulit-ulit itong nangyayari na tayong lahat ay namamatay. Kung tayo din lang naman ay mamamatay, bakit ayaw natin ituon ang ating kaisipan sa mga bagay sa langit? Ang makapamumuhay lamang ng mga bagay tungkol sa langit ay yung mga taong ang isip ay nasa langit. At kapag ang isip ng tao ay nasa langit, kahit na may kakayahan siyang magtrabaho, kahit na may kakayahan siyang magparami ng bahay o sasakyan o ari-arian, dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, hindi niya nagagawa ito. Nagtitiis siya. Hindi niya masundo ang kanyang anak na susunduin sa airport kasi coordinator siyang may tungkulin na tapat sa araw na ito. Titiisin mo huwag pumunta doon dahil meron ka namang asawa o anak na pwedeng sumundo. Napakahirap gawin at manindigan na sumunod sa Panginoon, hindi iiral ang kahirapan, hindi iiral ang pagtitiis kung pag-uusapan ng pagsunod, kung hindi mo kayang sumunod. Yung po yung una kaluwalhatian ng Panginoon, tumutukoy ito sa paghihirap. Kaya kung mayroon man tayong kahirapang dinaranas ngayon, ituring na lang sana natin na nakakabahagi tayo ng tiising naranasan ng Panginoon. Kung dinanas niya yung hirap na yon, hindi man katulad yung nangyari sa Kanya sa tiisin natin ngayon, at least pareho tayong nagtitiis. Sakit at hirap, magkaparehong dinaranas, magkaiba lang ng kalagayan ng pangyayari. Kung ito'y nangyayari sa atin ng tiisin, alang-alang sa pagsunod sa Diyos, pareho tayo kay Kristo. Si Kristo, kaya niya sanang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya niyang tumawag na napakaraming anghel upang puksain ang lahat ng naglatigo sa kanya, ang nagparatag sa kanya. Pero tangan ng Panginoon, kaya niya sanang puksain yun. Kaya niya sanang ipagtanggol ng kanyang sarili. Naghirap siya kasi yung hagupit sa katawan niya, pinabayaan niyang tumama sa kanya. Yung palad ng mga Hudyo na mga kamay, pinabayaan niyang isampal sa mukha niya. Yung dura at laway ay pinabayaan niyang tumalsik sa mukha niya. Ang lahat ng tiisin ito'y tiniis niya alang-alang sa paghihirap sa kaluwalhatian ng Panginoon.
Palakpakan po natin ang Diyos. Ang sabi ko sa John chapter 15 verse 8, napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumungan ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ano ba yung bunga natin ditong sagana? Yung naglilingkod ka, pagpunta mo dito, wala pa yung mga kasama mo, nag-iisa ka lang. Maganda yun. Dahil may Diyos na nakakakita sa'yo. Kung ikaw man ay nagbibigay dito at di nila nakikita, mapalad ka dahil may Diyos na nakakita noon. Hindi nasasayang ang paglilingkod sa Diyos, hindi nasasayang ang tiisin sa Diyos, dahil yan ay kaluwalhatian ng Diyos. Second, nakaluwalhatian ng Panginoon ang panahon ng paghihiwalay. Pakiulit po. The time of separation. Ano yung kaluwalhatian sa panahon ng paghihiwalay? Now, tignan niyo po ha, makinig po tayo. Ang pag-alis po ni Judas, di magkakasama sila. Kasama din niya ang Panginoon. Nung oras na yon, umalis si Judas. Ito po'y nagpapahiwatig na nalalapit na ang paghihiwalay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung umalis si Judas, hudyat na malalayo na ang Panginoon, mahihiwalay na siya sa kanyang mga alagad sapagkat hudyat na yon na aarestuhin na siya. Ito po ay isang panahon ng pagsubok para sa kanila. Ngunit, sa gitna nito, binigyan sila ni Jesus ng isang mahalagang aral. Ano yung aral na ibinigay niya sa kanila? Pag-ibig. Nakikinig po ba ang lahat? Kahit na ang Panginoon ay nalayo sa mga alagad, mayroon siyang aral na ibinigay. Yun ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Para kahit wala ako, makikilalang kasama ko kayo. Makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y mag-iibigan. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 14, verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Aalis po ang Panginoon, pero dalangin niya ito. Hihingi ako sa aking Ama ng isa pa na papatnubay sa inyo. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakahirap sa sitwasyon ng mga alagad kasi ang kinikilala nila, ang naiisip nila at paninindigan nila ay mula sa paniniwala nila na physically kasama nila ang kanilang tagapagligtas na si Jesucristo na magtatanggol sa bayan ng Diyos. Subalit, ano itong balita na ito? Aalis siya at iiwanan niya ang kanyang mga alagad. Pero tingnan ninyo, gaano man kasakit na mawala ang Panginoon sa mga alagad, ang panalangin ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan.
Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Purihin ang Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang idea po na ang pag-alis ni Jesus sa isang panahon ng pagsubok ay sinusuportahan ito ng mga sumusunod. Ano yon? Una, ang kawalan ng physical na presensya. Yung presensya ng Diyos, wala. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay nagdulot ng malaking pagbabago na wala na ang kanilang physical na leader at gabay. Ito'y isang malaking hamon sa kanilang pananampalataya at pagsunod. Paano pa sila makasusunod kung physically wala ang presensya ng Diyos? Kahit naman sa atin, kung mayroon tayong mga taong inaasahan tapos biglang mawawala, napakahirap nun. Napakahirap at napakasakit, lalo na kung nakasanayan mong naandyan siya. Mahirap yon. Yun po yung ibig sabihin, ang kawalan ng physical na presensya. Ang pangalawa, mga hamon at pag-uusig. Matapos ang Pentecost, kinakailangan nilang harapin ang mga pagsubok, pag-uusig at mga pagkakaiba sa loob ng komunidad. Yung pagbaba po ng Espiritu Santo, yung birthday po ng simbahan natin, yung bumaba sa mga alagad ang apoy na sinyalis ng Espiritu Santo, hudyat yun na daranas sila ng katakot-takot na pag-uusig. Katakot-takot na problema. Silang mga naglilingkod kay Jesus, dadami ang mga taong magkakaroon ng hangaring pumatay sa kanila. Usigin sila, pagtawanan sila. Ang idea po na sa gitna ng pagsubok ay binigyan sila ni Jesus ng isang mahalaga. Anong mahalaga ito? Yung mahalagang aral na makikita sa unang ang utos na mag-ibigan. Utos niya yun, mag-ibigan. Bago ang kanyang pag-akyat, binigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng pagiging tunay ng mga tagasunod. Kasi kaya niya sinasabing mag-ibigan kayo, kahit wala ang Panginoon at ang tanda ng mga alagad ay sinasabing mag-ibigan kayo, parang naandyan si Kristo. Di ba yung mga magulang na malapit ng mamatay? O kahit naandyan pa sila, yung pakiramdam ng mga magulang na hindi na rin naman tatagal, mawawala sila, kaya madalas mo marinig sa mga bibig nila, o mga anak, magmahalan na kayo. Magmahalan kayo, pagpasensyahan nyo na siya. Tanggapin mo na siya, apo, anak, magmahalan na kayo. Kasi kahit wala na ang magulang, kahit wala na yung leader ng pamilya, kung naandoon ang pagmamahalan, wala nang problema. Purihin ang Diyos. Amen. Ito po isang mahalagang aral na naging gabay sa mga unang Kristiyano sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Pangalawa, ang pangako ng Espiritu Santo. Bago umalis si Jesus, ipinangako niya yung pagdating ng Espiritu Santo na magiging gabay at magbibigay ng lakas sa kanila. Ang Espiritu Santo ay nagsisilbing gabay at lakas sa kanila sa gitna ng mga pagsubok. Sa buhay natin ngayon, ang hirap mamuhay ng mag-isa. Yung bang kahit meron kang mga anak, dati, mas mabuti pang hindi na sana lumaki yung mga anak mo dahil lagi mo naman kasama. Pero nung naglakihan na sila, bukod sa may sariling desisyon, mayroon ng mga pamilya, tapos may bahay ka nga, malaki nga ang bahay mo, ikaw lang naman doon mag-isa. Mahirap yun. May pera ka nga, pero wala naman sila. Kakain ka nga sa mga masasarap na restaurant, ikaw lang naman mag-isa.
Mahirap ang nag-iisa. Pero tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sabi sa John chapter 14, verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. Palagpakan natin ang Panginoon. Ako hindi ko sinasabing hindi ko kailangan ng kasama. Pero hindi ako nag-aalala na wala akong kasama. Hindi ako nag-aalala. Ewan ko. Hindi ako nag-aalala. Kahit saan ako maglakad na ako'y mag-isa, magmotor ako ng madilim na ako lang mag-isa, hindi ako nag-aalala. Sabihin niyo bakit? Kasi alam ko kasama ko ang Diyos eh. Wala. Kasi alam ko talaga na kasama ko ang Diyos eh. Kapag alam mo talaga kasama mo ang Diyos, hindi ka mag-aalala. Yung po yung una. Ang unang kaluwalhatian ay ang paghihirap ng Panginoon. Ang pangalawa ay ang kaluwalhatian paghihiwalay. Yung kaluwalhatian masakit dahil mahihiwalay ka sa Panginoon. At ang Panginoon din naman, masakit din sa Kanya yun, nahihiwalay siya sa Kanyang mga alagad, pero naandun ang Kanyang pangako. Pangatlo, ng kaluwalhatian ng Panginoon, ang pag-ibig bilang patunay. Pakiulit nga. Love as proof. Yun. Patunay. Ano yung patunay na pag-ibig? Ang pinakamahalagang aral sa talatang ito ay ang kahalagahan ng pag-ibig sa isa't isa bilang patunay na pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Nakikinig po ba ang lahat? Kaya pala sinasabi ng Panginoon, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo. Anong dahilan niya? Para makilala kayo na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Diyos. Ang pag-ibig ay hindi po basta damdamin lamang. Hindi po basta damdamin lang yung pag-ibig, kundi isang aktibong pamumuhay na nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Narinig niyo po yun? Pamumuhay na may malasakit sa kapwa. Ito ang magiging marka ng mga tunay na Kristiyano sa mundo. Kung ang tao lang naman talaga magmamahalan, di ba sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na nagbubuklod sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-ibig. Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang pag-ibig talaga ang nag-aalaga sa atin. Pag-ibig talaga, pag-ibig ng asawa, pag-ibig ng anak, pag-ibig ng kapatid, pag-ibig ng mga kaibigan, yung pag-ibig na yan, nangangalaga. Yan ang iniwan ng Panginoon. Kaya niya tayo nilagyan niya ng pag-ibig. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, nakikilala na tayo lahat ay naglilingkod kay Yahweh at Shaddai. Pang-apat, ang kaluwalhatian sa pagsunod. Pakiulit po.
Pakiulit. The glory of obedience. Ang tunay na kaluwalhatian ay makukuha sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na may kahirapan at pagsubok. Kahit may kahirapan at pagsubok, subalit ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iyan ang pagsunod na naluluwalhati ang Diyos. Ang pag-ibig ay pinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay isang halimbawa ng ganitong uri ng kaluwalhatian. Kasi di ba, noong nag-pray ang Panginoon sa bundok ng Getsemani, di ba nag-pray na siya doon? Habang nagpe-pray siya, nakita na niya yon. Sinampal siya ng Hudyo, dinuraan siya, nilatigo siya ng maraming beses, pinapasan sa kanya yung napakabigat ng krus, ilang beses na siyang nadapa na talagang hindi na niya kaya, malalagutan na siya ng hiling na sa sobrang bigat, sa kakabuhat, nakita na niya yun. Pinako siya sa krus, sinibat siya sa tagiliran, nakita na niya yun. Yung kanyang luha, bumagsak yun sa bato, hindi na tubig, dugo. Sa kakaisip niya, kasi yun po yung Panginoon eh. Nakikita niya yung mangyayari sa kanya, hindi pa yung nagaganap, pero nakita na niya. Kaya sa kakaisip niya, nahihirapan siya. Kaya ang sabi niya sa kanyang ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Gayon pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Naluluwalhati ang Diyos kung nahihirapan tayong sumunod, subalit pilit pa rin tayong sumusunod. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakinggan niyo po ito. Ang sabi po sa Salmo, awit 112, verse 1 hanggang 9. Awit chapter 112, verse 1 to 9. Ang sabi dito ganito, purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Alam niyo po yung alindog? Yung iyong ganda, ang iyong nakakaakit na lakas at galing. Purihin mo siya na taglay ang iyong buong alindog. Ang kanyang lipay maging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala, maging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya yung walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, tingnan nyo ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Purihin ang Diyos. Sa ating daw ginagawang paglilingkod, sa ating ginagawang pagsunod, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Walang naglingkod na kanyang pinabayaan. Last verse, Mateo chapter 5, verse 10 to 12. Mateo chapter 5, verse 10 to 12. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao,
pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung tayo ay sumusunod, inaaway tayo paminsan-minsan ng anak, ng apo, ng asawa, mapalad ka. Sasabihin sa iyo, aga-aga pa naman, pupunta ka doon. Anong gagawin mo doon ang aga-aga pa? Kaya nagpunta siya dito, ang aga talaga. Siya lang mag-isa. Ay maaga pa eh. Maaga pa. Mapalad ka. Mapalad kang nag-aantay sa kanila. Yung sinasabing magbigay tayo ng handog, kung ano lang yung kaya mong ibigay, at least, wag na wala nang ibibigay. Dahil yung taong wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa yun. Samantalang yung nagbibigay, ay lalong bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, at nagkukumapaw. Pagtatapos, ang buong kabanata po ng Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Juan, ay naglalarawan ng huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At ang mga talata pong ito ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda sa kanyang pag-aalay sa krus. Ang kaluwalhatian na tinutukoy sa Ebanghelyo ay nagbibigay diin sa pag-ibig, pagkakaisa, at pagsunod sa Diyos bilang mga mahahalagang katangian ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Hindi ito isang makamundong kaluwalhatian, mga kapatid, kundi isang espiritual na kaluwalhatian na nagmumula sa isang buhay na nakatuon sa Diyos at sa paglilingkod sa iba. Taas natin ang ating mga kamay. Ipikit po natin, sumandali lang ang ating mga mata. Pikit niyo po